Mauna na kayo ng mga gamit ko. Huwag niyo na akong sundan. Opo, madam. President Gu, si Musk ay naghihintay na sa'yo. Kapag naging okay yung deal, may 10 billion na tayo. Ano? Nakauwi na si Mami? Nandiyan na ako agad. Wala lang sa akin ng 10 billion na deal na yan. Kumpara sa Mami ko, ang presidente ng Gu Group, ipagpaalam niya sa Heian Hotel na i-welcome si Mami. Wow! Ito ang Ice Diamond Jadite! Nagkakahalaga ng ilang milyon! Ano? Nakabalik na si Mami? Pupunta na ako. Kaibigan ko! Yung Jade mo! Jade? Mas mahalaga pa rin si Mami kaysa sa isang bato. Sa'yo na yan. Ang latest gemstone necklace designs mo ay napansin ng asawa ng presidente. Ano? Nakabalik ka si Mami? Papunta na ako dyan. Ang asawa ng presidente, hayaan mo siyang maghintay. Ngayon na lang ulit ako nakabalik dito sa Yisheng. Gusto kong masang normal pag nakita kong mga anak ko. Tara na, papunta kay Mami. Siya, sige. Sasalubungin namin siya ng maayos. Makinig kayo. May sasalubungin tayong tao mamaya. Hawakan nyo nga yun ng maayos. Bakit wala pa ditong bagong intern? Anong klaseng attitude yan? Sino kaya sasalubungin natin at nagkaganito pa talaga tayo? Hindi kaya asawa siya ng presidente? Kahit na hindi ko pa nakikita ang presidente, narinig ko na isa siyang gwapong lalaki. Tahimik. Maligayang pagbabalik? Bakit may ganito pa? Dapat tinawagan ko na lang si Daba para dito. Bakit nakatayo ka lang dyan? Anong nangyayari dito? Di ba ikaw yung intern? Papunta na dito yung asawa ng presidente? Asawa ng presidente? May daughter-in-law na ako? Parang hindi ko alam. Di ba yan yung bagong Hermes? Nakasakay pa siya sa BMW. Mukhang siya na nga ang asawa ng presidente. Ikaw ang asawa ng presidente, hindi ba? Ako si Shen Han Xiao. Ako ang supervisor dito. Isa lang akong intern. Kailan ako naging asawa ng presidente? Narinig ko na misteryoso tong si Mr. Gu. Wala pang nakakakita sa kanya. Magkunwari ka na lang. Hello? Ikaw ba si Supervisor Chen? Hello. Madam, pakiusap pumasok ka. Teka. Paano kaya nakakasigurado na siyang asawa ng presidente? Sa pagkakaalam ko, wala pang asawang presidente. Hindi pa pinapakita ni Mr. Gu ang totoo niyang mukha. Kahit na kaming mga lumang empleyado niya, ay di pa siya nakikita. Ikaw pa kaya na intern ka lang? Hindi ko namang pwedeng sabihin na ako yung nanay ng presidente. Kilala ko si Mr. Gu. Kilala mo? Nakabisik kita ka nga lang kanina. Paano namang kilala mo siya? Ano akala mo sa amin? Tanga? Masyado kang mahirap. Hindi mo ba lang kikita na branded ng suot niya? May BMW din siya. Pati nga Hermes niyang suot. Tingin mo hindi yan ang suot ng asawa ng presidente? Intern ka lang. Kazisi? Ang simple lang damit mo. Halos hindi na kita nakilala. Madam, kilala mo ba siya? Siya ang maagang nabuntis habang nag-aaral pa kami. Nagbuntis ng 3 bata. Hindi namin alam kung sino ang tatay. Narinig ko, si Gozisi ay magaling sa pagsisinungaling. Nagsisinungaling ako? Tama na yan. Isa ka bang university graduate? Isa ka lang intern na may high school diploma. Kayang-kaya kitang palis ngayon din. Dahil may pinagsamahan tayo, hindi kita tatangalin. Isa pa, mababang edukasyon lang ang nakamit mo. Nakaalaga ka pa ng 3 bata. Tara na. Huwag niyo na lang siyang pansinin. Madam, napakabait mo talaga. Pakiusap, sundan mo ko sa reception area at maghintay. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Bilisan mo, halika na. Madam, ito po yung tsaa. Ayaw ko ng tsaa. Mas gusto ko pa ang puro na kape. Good you see. Pingi ka ba? Umalis ka at kunan mo ng kape si madam. Peke na nga, mayabang pa. Sige ba? Ang sarap sobra. Ang kapal ng mukha mo.
Isa ka lang namang intern. Sino ka para magyabang dito? Wala akong sinabing ibibigay ko to sa'yo. Ikaw? Ang damit ko! Go, sisi! Kahit pa ikaw ang supervisor dito, may company rules na hindi ka pwede manangkit ng empleyado. Ang damit na kinuha ko dahil sa damit ng guest. Paano ko to mapapalitan? Ikaw ang pulubi ka. Hindi mo ba alam kung magkano ang damit ng suot ni madam? Hindi niya afford ang kanyang damit. Bilisan mo at tumuhod ka, tumingin ng tawad. Tumingin ng tawad sa kanya? Kita niya naman kasalanan niya. Kahit patingnan ninyo sa CCTV. Bakit mukhang takot ka? Ang damit na yan, sa'yo ba talaga? Oo naman. Sadyang paborito ko lang talaga to. Kaya ako nalulungkot. Bakit naman hingin sa kanyang damit na yan? Sa'yo ba yan, intern ka? Ang kapal na mukha mo insultuhin si madam. Tama! Di naman totoong mga sinasabi mo sa kanya. Mag-iingat ka at baka makasuwa ka ni madam. May ebidensya ako. Anong ebidensya ang meron ka? May nakasulat na tayo sa damit niya. Maramang, ayan ang initials ng owner niya. Sa pagkakaalam ko, tungkol sa damit na yan ay pinaka-customize para malagyan ng ganyan sa damit. Mukhang meron nang nakalagay. Mukhang ang nakalagay ay GCX. Bakit hindi na tanongan ang asawa ng presidente? Bakit nga ba GCX, madam? Bakit nga ba GCX? Hindi kaya si GoJC? Imposible. Isa lang siyang high school dropout. Malamang ay nagkataon ng to. Hindi bang initial ni madam ay X lang? Bakit kaya GCX pa? Kung pwede namang X lang, hindi ba? Tama! Mukhang X nga lang dapat yan. Tama! Tama nga kayo dyan. Tinay itong damit na to para lang sa akin. May gusto ka ba bang sabihin? Paniniwalaan pa rin nila kahit wala namang kabuluhan. Wala na talaga kayong pag-asa. Go, Zizzy. Paulit-ulit mong sinisira ng asawa ng presidente. Binabalaan kita. Tatanggalin kita ngayon. Nga pala, narinig ko na itong Heian Hotel ay nakuha ni Mr. Gu. Dahil, kakabalik lang ni Madam ngayong araw. Bakit hindi natin lubos-lubusin? Pumunta tayo sa Pearl Hall of Hyatt at mag-chat tayo. Madam, magagawa mo yun, hindi ba? Nagbabawal ka na ba? Mahal ang mga pagkain sa Pearl Hall. Saan naman magkukuha ng pera? Narinig ko ng mga chief doon ay magagaling. Matagal akong gusto makatikim doon. Pera lang ang wala. Bakit hindi tayo pumunta doon, madam? Tama, madam. Gusto namin makita. Paano ang asawa ng presidente ay di makakapunta sa Pearl Hall? Hindi ako pwedeng mabiso ng ganito. Di naman sigurado yung ganun kamahal. Kasya pa ata sa card ko. Bakit naman hindi? Tsala naman yon. Tara na. Gusto niyo bang mag-book ng room or dining sa lobby? Mahal ang room, hindi ko afford. Dining sa lobby. Ang asawa ng presidente ay sa lobby kakain? Hanggang doon lang ba ang kaya mo? O tingin mo ay hindi naman deserve makakain ng mamahalin? Nilibre na nga tayo ni madam. Ano pa bang nirereklamo mo? Siguro gusto lang ni madam na maging simple. Pero, narinig ko ng mga chef dito ay para lang sa private rooms. Hindi mo matitikman dito sa lobby ang gawa nila. Sayang naman. Tama, ma'am. Gusto namin makatikim sa private rooms. Bakit, madam? Hindi mo ba afford? Imposible. Paano hindi ko afford, aber? Magbubuk ako ng room. Nako, pasensya na po. Pero fully book ng mga rooms. Buti na lang fully book na. Paano na yan? Buksan mo nga yung mga mata mo. Siya ang asawa ng presidente ng Go Corporation. Isa lang hiyan sa hotel ng mga Go. Kapal na mukha mong tanggihan si madam. Nag-book si Mr. Go ng VIP room ngayong araw. Maging alerto ka. Ito pala si Mrs. Go. Paumanhin, nagkamali po ako. May nakareserve na po na VIP room sa inyo. Kailan ako nagpa-reserve ng room? Hayaan mo na. Kung ganun, mas swerte lang talaga ako. Tama, ako yung pumili niyan. May mga tao lang talaga na di makapaghintay. At kini-question pa ang asawa ng presidente, ang kakahiya talaga. Tama. Nasampal katuloy ng katotohanan ngayon. Madam, huwag na natin siya isama sa atin. Ayos lang, mabait naman ako ngayon. Wala lang sa akin ng mga ganyang tipo ng tao. Deserve ito dahil sa sipag sa trabaho. Sundan niyo po ako. Paano nakapagpa-reserve sa private room? Kaya pala. Si Daba pala nag-book para sa akin. Kung ganun, maghintay ka. Tingnan natin ano pang gagawin mo.
Madam, dito po ang daan. Maligayang pagbalik, Mami. Mami, sino ang mga taong to? Bisita mo ba sila? Sino naman ang siya ng batang yan? Bakit siya nandito sa baby room? Tinawag yan si Gosi na mami? Hindi kaya ang tiyanak na yan? Yung dinadala niyang bata ng college pa siya? Go Zizzy, ininsulto mo ang asawa ng presidente. Pero paano mo nasisikmurang magdala ng anak sa trabaho? Sinabihan mo ba ang anak mo na pumunta dito para makikain? Lumabas na kayo ngayon din. Huwag yung ubusin pasensya ni madam. Umalis na kayong dalawa. Mga palamunin. Bingi ba kayo? Dinala mo pa dito ang anak mo. Kapano mo ka masampalin ako? Sinampal kita. Kapano mo ka pagsabihan ng ganyan ng anak ko? Gusto mo pa isa pa? Madam, tulungan mo po ako. Sinampal niya ako. Nakita mo naman. Go, Zizzy. Nagbabaloy ka na ba? Nagkukunwari ka pang matapang sa harapan ko? Bilisan na, tumalis na kayo ng tiyanak mong anak. Kapag di ka pa umalis, papatangal kita sa trabaho. Ito ang Gu Corporation. Paano naging sa'yo to? Paano naging sa kanya? Siya lang naman ang asawa ni President ko. Kung hindi sa kanya, sa iyo ba? Madam, dahil nang gugulo sila dito, mas mabuti na hayaan ng security mismo ang magpalabas sa kanila. Hoy ikaw, tawagin mo manager mo. Palabasin mo sila. Gozi, see. Ikaw at itong maliit na tiyanak na to ay dapat umalis ngayon din. Kung aaminin mo lang ang kasalanan mo ngayon, mabait naman si madam. Baka ipayagan ka pa niya na makakain dito. Ito ay isang high-end hotel. Magandang lugar at para tumabay at magtsaa. Sayang pagkakataon kung di mo masusubukan ngayon. Ako at si Mami ay madalas na kumain dito. Hindi lang pala ito mukhang tiyanak. Sinungaling na tiyanak din pala. Sinungaling din yung anak mo. Bakit naman ako nagsisinungaling? Ikaw ang manager dito, hindi ba? Alam niyo bang kung ano ito? Yan ay exclusive black card. Paano meron ganyan? Malamang binigay ko yan kay Mami. Bata pa kasi si Zishi, kaya hindi ko pa siya nilabas sa publiko. Hindi sapat ang dahilan ngayon para ipakilala ko siya. Ito ang exclusive black card ni Mr. Gu. Sapat na ba ito na patunay sa inyo? Ang mga black card holders ay VIP din pareho ni Mr. Gu. May mga tao dyan na pinipilit sabihin na asawa ng presidente. Totoo ba talaga na siyang asawa ng presidente? Tingin nyo, dapat ba ay ipaalam ko pa? Chinek mo ba kung sino sila? Ay hindi, kasi sabi nila ang babaeng to ay si Mrs. Gu. Kaya pinapasok ko sila. Ano? Miss, pwede ko ba makita ang black card mo? Hala, anong gagawin ko? Paano naman ako magkakaroon ng black card? Mahuli na nila ako. Nagmamadali kasi akong pumunta dito kaya nakalimutan ko. Siya ang asawa ng Go Corporation. Kapag namukhang hingin si Madam ng black card, nababalo na ba kayo? Lahat kami empleyado ng mga Go. Kilala namin si Madam. Wala lang dapat patunayan pa. Kailangan ba talaga dala ni Madam kanyang black card palagi? Alam ko na. Ninakaw ni Gozisi ang card na yan. Tama. Nakita ko yan sa bag ni Madam. Malamang ninakaw niya yan. Tingnan mo naman ang suot niya. Ikumpara mo sa mamahaling damit na suot ni Mrs. Go. Tama. Ninakaw yan yan. Ang maginang to'y mukhang ordinaryo nga lang talaga. Mukhang hindi siya nanggaling sa pamilyang Gu. Dapat ipag-isipan mo ng mabuti kapag nagpaloko ka sa kanya at ginalit mo ang asawa ng presidente. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. Security! Palabasin niyo sila! Tumigil kayo! Boss, ang dalawang to ay nagkunwaring bisita na ni Mr. Gu. Nistorbo nila si Mrs. Gu. Palabasin ko na nga dapat sila pero dumating ka. Narinig niyo ba ako? Lumabas na kayo! Kung hindi, ipapakaladkad ko kayo palabas! Boss, bakit? Pasensya na po. Istorbo kayo ng bisita. Alam mo naman siguro ang dapat gawin, di ba? Sisiguraduhin ko pong malalagot ang dapat managot. Ikaw, tanggal ka na! Security! Palabasin niyo sila sa high-end hotel! Siya ang asawa ng presidente ng Go Group.
Apihin niyo siya at lahat kayo ay malalagot sa Go Group. Nababaliw na ba kayo? Tingnan lang natin. Go, Jessie. Buwisit ka talagang babae ka. Tingin mo ba makakatakas ka dahil narot ng manager nitong hotel? Maghintay ka. Bukas, ipapadala ka ni Madam kay Mr. Go. Go, Jessie. Maghintay ka lang at tuod ka din sa asawa ng presidente at hihingi ng awa. Labas na kayo! Labas! Pamanhin, madam. Bulag ang mga empleyado. May istorbo pa po kayo. Ang mga ganung bagay, ayoko na maulit pa. Maliwanag. Opo. Ang sorpresa po para sa mami nyo ay nakahanda na. Ilalabas ko na po ba? Sige. Ano ang mga ito? Mami, happy birthday po. Ang wish ko sa mami ko ay palagi siyang masaya, palaging mayaman at palaging maganda. Salamat po. Mami ko, ang wish ko ay makakakita ka ng pawing lalaki na magiging daddy namin. Mami, mag-wish ka na po. Doctor, naalala ko na 4 ang niluwal ko. Bakit po tatulan sila? Malang pagkakaalala mo. Tatulan sila. Imposible! Nasaan ang anak ko? Doctor, Mami, ganda. Mag-wish ka na po. Hindi po yung magkakatotoo pag sinabi mo sa amin. siya, sige. Sabayan niya kong mag-wish. Ang wish ko ay sana mahanap ko ng ika-4 kong baby. Ngayon naman, i-blow na natin ang candles. Hindi mo ba kung sino kami? Kapano mo kang gawin to? Sinira mo ang regalo ni Mr. Go para sa asawa niya. Sumusunod lang kami sa utos sa amin. Hindi naman kayo mga amo namin, kaya hindi talaga kami sumusunod sa inyo. Siya ang asawa ni Presidente ng Go Group. Tapos sidapin mo lang siya, maghintay ka lang kay Mr. Go. Madam, hindi kaya nahihibang ka lang? Ikaw? Baliw na ata to sila. Tara na. Bakit pa nangyari sa atin to? Hindi kaya nagkamali tayo? Si Go ZC talagang asawa ni Mr. Go. Siya ang general manager ng Hiyan. Malabong hindi niya kilala si Mrs. Go. Yung si Shi na yun ay di kilalang totoong Mrs. Go. Pinalabas na tayo ng di nila alam. Kung ganun, bakit niya sinala si Go ZC at ang batang yun? Alam ko na, itong malanding babae na si Go ZC ay may something doon kay Manager Z. Kaya pinoprotektahan siya ni C. Pinamukha siyang mayaw at pinalabas tayo. Hindi ba, madam? Hindi ko inaasahan na maniniwala pa rin sila sa akin. Ang mga nangyari ngayon ay di nyo kasalanan. Aalis muna ako para kausapin ang sawa ko para makipagiganti tayo sa kanila. Dapat ay maturo ng leksyon si Gozisi na yun. Madami kayo na itulong sa akin ngayong araw. Bukas ibibigay ko kayo ng mga mamahaling brand. Bukas po? Bukas kasi, nasa Haitian International Kindergarten ako. Para sa meeting ng anak ko. Papakita ko sa inyo kung ano ang meeting ng mga mayayaman. Madam, ang bait-bait po talaga. Tama. Ang kindergarten anniversary bukas, wala kang dapat ipaalala. Basta ba, mapapasunod ko lang mga asod ko. Mami, mauna na po kayo ng mga kapatid ko. May importanteng project pa po ako. Ilang milyon ba yan? 100 billion. Umuwi ka rin agad dahil may meeting pa tayo bukas. Sabay tayong pupunta, okay? Anong lasod ba ininom mo? Pwede bang tulungan mo na lang ako? Ang babaeng yon. Bakit parang nakita ko na siya dati? Ikaw ba si Mr. Fooding Shen? Bakit mo tinitingnan ng mami ko? Hindi ka naman siguro in love sa mami ko, di ba? Mr. Fu, nakapagtataka ang batang ito. Magkamukhang magkamukha kayo. Bata, ano bang pangalan mo? Ako si Go Zishi, ang presidente ng Go Group. Ako ang iyong project partner. Mr. Guzishi, di ba? Tama, ako nga. Hindi mo pa ako sinasagot. Bakit ka ba nagatitig sa mami ko?
Naisip ko lang na medyo pamilyar siya. Yun lang. Mr. Fu, hindi ko inaasahan na chicks boy ka pala. Hindi naman sa ganun. Mukha lang talaga siyang pamilyar sa akin. Baka siya yung hinahanap ko. Gusto mong sundan ng mami ko? Kailangan mong dumaan sa akin. Mr. Fu, ang project contract natin. Tingnan mo. Pogi naman siya. Pwede na para kay mami at maging daddy namin. Pwede ko siyang interviewin. Mr. Fu, ano bang gusto mo? Yung nakakabuti sa akin. Magandang sagot yun. Yun lang ba? Yun lang. Ang baba naman ata ng standards mo. Ayos lang. Kung ganun tayo ay... Tama! Maganda ako ng blind date sa inyo ng mami ko. Yung project ang tinutukoy ko. Huwag ka mag-alala. Pag ikaw ang daddy ko, hindi kita matatakbuhan. Salamat sa kabaitan mo, Mr. Gu. Pero wala pa akong balak makipag-date ngayon. Ayos lang sa akin ang kontrata. Masayang kooperasyon. Masayang kooperasyon. May kailangan pa akong atin na ng parents meeting bukas. Pauna na ako, Mr. Fu. Mr. Fu, kilala ko ang mami ko. Kung may balak ka sa kanya, dapat ay bilisan mo. Mr. Gu, natanggap na po namin ang DNA sample ni Mr. Fu. Ikumpara mo sa DNA ko. Hula ko siya ang nawawala kong daddy. Nga pala, huwag mong ipaalam to sa mami ko. Opo. Mr. Fu, ang batang yun ay kamukha mo talaga. Hindi kaya yung nanay niya yung babae mo noon? Magutos ka ng tao para imbestigahan ng nanay ni Zichi kung nasa Baron Hotel ba siya ng 5 taon na nakalipas. Ito na pinakamahal na private school sa Heisheng. Tangi ang mga mayayaman ang magkakating dito. Tama ka dyan. Ang mga batang nag-aaral sa school na to ay merong mayaman na mga magulang. Tuition pala ay 1 million bawat taon. Tangi si Madam lang ang may ganyan yaman. Kaya niyang pagpapaaralin kanyang anak dito. Nga pala Madam, bakit wala dito ang young master? Kung dinala ko siya dito, mahuli ako. May sakit. Kaya nagpapahinga. Pagkatapos natin dito, bisitahin natin ang young master. Huwag na. Ang batang yun ay maistorbo. Dinala ko lang siya sa Heisheng International Hospital. Ang mga kamag-anak lang ang pwedeng pumasok. 1 million bawat kwarto? Heisheng International Hospital? Madam, ang yaman mo talaga. Sakto lang. Bakit nandito ka, Go Sisi? Kapag ang pagmumukha mong dahil ang mga anak mo dito? Hindi kayo nababagay sa lugar na to. Ito ang parents meeting ng anak ko. Bilang isang magulang, hindi ba tama lang na nandito ako? Kaya dapat hindi nandito. Ikaw dapat yon. Nasa Shanghai tayo. Nandito ang sikat na school sa buong syudad. Ang tuition ay 1 million bawat taon. 3 anak mo. Ibig sabihin, 3 million din sa 1 taon. Isa ka lang pulubing intern. Hindi mo ma-offer ang tuition. Huwag kang magmayabang kahit wala naman. Tanging si Miss Gu lang at ang young master ang nababagay nandito. Siya ba yung Mrs. Gu na sinasabi niyo? Hindi ba mahalaga ang araw na to? Pero itatanong ko sa inyo, bakit di dumalo si Mr. Gu? Hindi kaya peke ang asawa niya? Hindi nakadala sa parent-teacher conference? Hindi ba't normal lang yun? Busy na ta si Mr. Gu. Entered ang walang kwentang kausap mo naman. Ang kapal ng mukha mong dalhin pang mga anak mo dito? Hindi ka ba nahiya na sa Heian Hotel? Kaya dito ka na naman nagkakalat? Bakit mo ko sinampal? Ayusin mong pananalita mo. Huwag mong pagsalita ng masamang mga anak ko. Ulitin mo at babalatan kita ng buhay. Go, Sisi! Nababalik ka na ba? So ka na ba sa trabaho mong bilang intern? Hindi ako isang intern. Kung hindi ako nagkakamali, yung Mrs. Gu ninyo ay isang intern, hindi ba? Si Mr. Gu ay walang asawa. Nasa harapan niyo si Mr. Gu. Naloko lang kayong tatlo para kayong mga tangang nagpauto. Nandito si Mr. Gu? Tama, ako yung Mr. Gu na tinutukoy ninyo. At ang babaeng yun ay peking Mrs. Gu. Noto talaga ko kakatawa. Ang sabi ng tiyanak na to siya, si Mr. Gu? Sinungaling ang nanay kaya malamang sinungaling din ang anak. Ang galing mong palaki. Gozi, si 5 years old pa lang anak mo. Kung ikaw talaga si Mrs. Gu, apelyido mo lang, kukunin ko. Mag-isip naman kayo bago kayo magsinungaling. Hindi sinungaling ang kuya ko. Siya talaga si Mr. Gu. Eh, di patunayan mo sa amin. At wala akong dapat patunayan. Ikaw ba talaga si Mr. Gu? Kung ikaw si Mr. Gu, eh di akong mama ni Mr. Gu.
Pinampayon ko kayo na tigilan na ito. Bago pa kayo maparusa sa ginagawa nyo, kunin mo na yung mga anak mo. Dahil kawawa lang kayo. Hindi kaya kayo ang magiging kawawa. Kapag talaga wala nang mawawala sa'yo, magtapang-tapangan ka na lang. Ang papangit naman ng tatong tiyanak na to. Hawak kayo sa bilis! Go, Jessie. Basta ba, lulod ka sa asawa ng presidente ngayon din. Papakawalan ko ang tiyanak na to. Subukan masaktan ng anak ko at nakikita mo hinahanap mo. Hawak namin ang bata. Kaya kailangan mong lumuhod kahit na ayaw mo. Hindi ko hahayaang maapi si Mami sa kamay ng mga bruwang katulad ninyo. Walang luluhod. Bakit ang lakas ng batang yun? Mami ko, hindi po ako natakot. Huwag ka nang magpapahuli ulit. Opo, kuya. Buwisit ng bata ka. Maghintay ka, gugulpirin kita. Tumigil kayo. Director Chi, bakit ka nandito? Bakit ba kayo nagkakagulo dito? Ang tatong bata na to kasi ay di kasali sa event. Tumutulong lang kami na palabasin sila. Tama, Director. Tumutulong lang kami sa'yo. Go Zichi, Go Zishen, Go Zihen. Silang top career students ng Haitian International Kindergarten. Alam ko naman po yon. Hindi pagkakaintindihan lang tong lahat. Nakita na talaga kami sa mga bata. Nakikipagbiro lang kami. Biruan? Biro pero may pasangan ako sa kamay? Grabe ang sakit. Mga auntie na pero nananakit ng bata. Madam, iligtas mo po. Go, Jessie. Ako ang son ni Mr. Gu. Hindi ko masasaktan. Bakit ka nagatingin ka lang? Pumalag ka! Kahit sino pa kayo, wag na wag yung sasaktan ng ako. Kung di, ibabalik ko ng triple. Director Chi, ako ang asawa ni Mr. Gu. Ang asawa ko nag-invest ng malaki sa school na to. Tapos, sinayaan mo lang akong apihin ng babaeng to, i-withdraw ko lahat ang investment namin. Siya ba talaga si Mrs. Gu? Totoo na si Mr. Gu sa mga investors namin. Kahit na malapit sa akin si Gu Zisi at mga kapatid niya, hindi ko siya pwedeng banggain. Mrs. Gu, pwede na kayong umalis dito sa event. Pakiusap, dalhin mo ng mga anak mo palabas. Itong mangyayari sa'yo kapag ginalit mong asawa ni Mr. Gu. Bilisan mo at umalis na kayo ng mga anak mo dito. Ikaw naman ang masasambasam ka ngayon. Director Chi, sila dapat ang umalis dito. Ako ang presidente ng Gu Group. Ikaw si Mr. Gu? Zichi, bakit ka naman magsisinungaling? Siyempre, natutunan niya yan sa sinungaling niyang nanay. Bata pa lang pero marunong na magsinungaling. Malaki ang Gu Corporation. Paano ang CEO nito ay isang 5 years old lamang? Ang kuya ko ay si Mr. Gu at kaya namin niyang patunayan. Paano naman? Ngayon ang anniversary parents meeting. May regalong inanda si Mr. Gu para sa principal. Isang painting. Alam mo yan, hindi ba? Narinig ko nga na may painting na parating. Oh? Ito ang painting ni Mai Zeng. Director, bakit hindi mo tingnan? Ito nga sikat na fine painting ni Master Bai Zeng. Hindi ko inaasahan na si Zishi ay isang Mr. Gu pala talaga. Kaya namin patunayan sinong totoo at sino ang hindi. 5 years old lang si Zishi. Kaya totoo ba talaga na may Mrs. Gu? Zhangxie, dahil sa magkaklase tayo noon, kaya hinayaan na lang kita. Pero sumusubra ka na din. Inapi mo pang mga anak ko. Ang kapal na mukha mong magkunwarin si Mrs. Gu, inapi mo pa si Zishi at ang mga kapatid niya, inistorbo niya din ang event dito sa school. Security, palabasin niyo sila dito. Teka, meron din akong fine painting ni Master Bai Zeng. Diba? Bakit naman magsisinungaling si Mrs. Gu sa amin? May mga tao talaga na magaling lang sa aktingan. Bakit di ka nalang umamin ang gawa-gawa niyo lang yung painting? Paano mo alam kung anong painting ang dadali namin ngayon? Ma, narinig mo ba yung regalong dadali nila? Narinig ko. Painting ni Master Bai Zeng. Okay, salamat. Ikaw? Nagkukunwari ka bang asawa ni Mr. Gu? Bakit naman? Yung mga maduming damit. Kailangan natin magbayad ng malaki para dun. Wala tayong pera. Dapat ialagaan mo na lang si Nian Yan. Masyadong mga intuition na sinasabi mo. Ano bang alam mo? Kaya, hahayaan kong anak kong makapasok sa paaralan na ayon. Paano ko alam? Siyempre,
Dahil ako ang totoong Mrs. Gu. At ang batang yan ay peke. Hindi ko alam sa batang yan. Paano niya kaya nalaman? Magkapareho pa sila ng dalang painting. Buti na lang si Madam ay nagsasabi ng totoo. At ang munting tiyanak ay nagsisinungaling. Nasa school event tayo, tapos binigyan niyo ng fake painting ang principal? Gaya mo pinalaki ang mga anak mo? Pinalaking sinungaling? Kung ganon, alin sa mga painting ang totoo at peke? Sa kanya ang peke. Zishan, tingnan ang painting nila. Opo, Mami. Ang painting sa kaliwa ay peke. Hoy bata! Paano mo naman nalaman na peke yan? Si Mr. Baizay ay masinop sa ink. Makapal, manipis, tuyo at basa. Yung mang kulay ang hinalo at nilagay niya. Inayos niya ito ng mabuti. Ang painting niyo ay malabo. Tignan niyo ang Pine Eagle. Ang painting ay magkapareho pero di pareho ang energy. Halatang pinagawa niyo lang yung sa inyo. Mukhang tama ang mga sinasabi ni Zishan. Ang painting nila ay mas maraming layer. Iba nga ang pakiramdam ko sa Pine Eagle. Basta para sa akin, totoo kay Madam Gu. Tama! Naniniwala din ako. Halatang sinungaling batang yan. Tingnan mo nang mabuti. Nalilito na ako kung alin talaga ditong totoo. Hindi ko pwedeng galitin ang kahit na sino sa kanila. Hindi ko rin talaga masasabi kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tinatanong pa ba yan? Alin dyan ang totoo? Halata naman. Go Zesi, kapag na mukha mong Manggolo 7 na to, nagdala pa kayo ng peke ng penning para manloko. Isa itong insulto sa reputasyon ng paral na to. Pupunitin ko to. Subukan mo. Peke naman talagang painting nyo. Kung hindi, bakit kayo nagagalit? Hindi pa nga napapatunayan na totoo yun sa inyo. Kaya bakit nyo pupunitin yun sa amin? Bakit naman ako matatakot? Totoo ang painting ko. Maghanap ka ng tao magpapatunay na totoo yan. Peke lang ang painting ko. Kapag ginawa ko yan, mabubuko ako. Hindi pwede. Kapag sinabi kong totoo, totoo yan. Maghanap ka muna ng expert at titingin dyan. Hindi counted ang sinabi ng tiyanak. Oh, sige. Gusto mong malaman ng totoo? Maghanap ka ng expert. Hindi na kailangan. Isa akong treasure appraiser. Disipulo ako ni Master Zai. Titignan ko ang painting. Ayos lang ba? Oo naman, halika. Halata na ito ang totoo. Ano?